may ano, kung siya ay nakakatanggap ng ibang sweldo sa pagiging anchor niya doon sa programa doon sa Bombo Radio. Katotohanan lang dapat ang unan yung sasabihin. Yung pagiging anchor ko po ng aming programa bilang information officer, sa tingin ko po ay nasa mandato ko bilang information officer considering na mga tinatalakay po namin ay mga programa at mga kaganapan sa aming pong probinsya, Your Honor. Kung kasinungalingan yung sinasabi nyo, nasa mandato mo rin bang magsinungaling? Mr. Chair, baka makahanap ako ng ebidensya na nagsisinungaling. Masasite ko ulit ng konteb eh. Titigil na po ako. Basta tayo, lalaki tayong dalawa, tayuan mo yung sinabi mo na wala kang sinasabing mali. Tatayuan ko yung sinabi ko na may sinabi kang mali, I will move to cite you in contempt. Kung ganyan ang sagot mo, ang tingin ko sa personally, hindi mo ako nire-respeto eh. Nire-respeto ko po kayo, sir. Mr. Sinding, or is the provincial treasurer here? Nandito po ba siya? Could you please take a seat, madam? Kindly state your name, madam. Good morning, everyone. I am Mila Malonga, sir, the Provincial Treasurer of the Province of Cagayan. Ano po ang item ni Mr. Sinding sa inyong probinsya, sa provincial government? Provincial Information Officer. Provincial Information Officer. Officer. Wala po siyang kasama doon sa opisina? Meron po, sir, mga kasama. Meron po siyang mga kasama, sir. May mga tauhan siya. May ano, kung siya ay nakakatanggap ng ibang sweldo sa pagiging anchor niya doon sa programa doon sa Bombo Radio? As far as I know, sir, Your Honor, wala po. He does not receive any other emoluments because of being an anchor sa programa po ng Cagayan government sa Bombo Radio. Wala po, Your Honor, sweldo lang po sa provincial government. So, talagang yun ang inatas na trabaho sa kanya. Being a CPIO. Pakiulit po. Being an information officer, Opo. siya po kasi ang head doon. Thank you, madam. Mr. Sinding, as an accredited person to engage in broadcasting or to anchor any program, meron po ba kayong code of ethics? Meron pong code of ethics sa KBP, Your Honor. Sa paggawa mo ng trabaho mo, masasabi mo ba sa sarili mo na you followed and obeyed your code of ethics? Yes, sir. Opo. Yung pinaggagawa po ninyo, is it not a violation of your code of ethics? Yung pagiging anchor, Katotohanan lang dapat ang unan yung sasabihin. yung pagiging anchor ko po ng aming programa bilang information officer, sa tingin ko po ay nasa mandato ko bilang information officer considering na mga tinatalakay po namin ay mga programa at mga kaganapan sa aming pong probinsya, Your Honor. Kung kasinungalingan yung sinasabi nyo, nasa mandato mo rin bang magsinungaling? Wala po sa aming pong mandato yun, Your Honor. So, what you're trying to tell us is, puro katotohanan yung sinabi mo. I will warn you again, kung may maglalabas ng ebidensya na hindi katotohanan yung sinasabi mo, ay isasite ulit kita na contempt. Nagkakaintindihan po tayo? Yes, Your Honor. Yes. Kasi, sinasagot mo na ako na hindi ka sinungalingan o hindi ka nagsisinungaling sa sinasabi mo sa iyong programa. Pero kung may maglabas ng ebidensya na ikaw ay nagsisinungaling, I will not hesitate to cite you in contempt dahil I'm asking you now and you are under oath. Naintindihan mo ba yung consequence ng mga sagot mo? Maari pong may mga nababanggit po ako o Nagbago na kagad yung statement eh. Iho. Doon pa lang sasagot mo pa lang na sa huling tanong ko inaamin mo na impliedly na mayroon ka ring indiscretions o kasinungalingan na sinasabi sa programa mo. Bakit? Kasi may boss ka na sinusunod. Aminin mo na kasi yun. Hindi naman po kung ano man po ang takbo ng programa ay batay po yun sa katungkulan ko bilang information officer, Your Honor. Kung alam mong hindi po tama yung sinasabi po ninyo, sinasabi pa rin nyo, ano po ang tawag doon? Depende po yun sa konteksto kung ano po yung pagkakaunawa ninyo, Your Honor. Pwede pa lang yung hindi katotohanan magkaroon ng semblance of truth. Ganun po ba ang inyong tingin? Hindi po. Dapat po ano po yung totoo, yun lang po ang totoo. Kasi kung aayon ka doon, iba yung kuha mo, iba yung pag-iisip mo. Di po ba? Opo. Yes. Mr. Chair,
Baka makahanap ako ng ebidensya na nagsisinungaling. Masasite ko ulit ng contempt eh. Titigil na po ako. Thank you, Chairman Ako. Anyway, Mr. Chinding, yung sinasabi mong that is part of your function as the PI of the province of Cagayan, mag-iiba po yun pag nakaharap mo na yung mikropono. Kasi you should abide with the ethical standards of KBP, being a KBP accredited. Magkaiba yun. Tama, hindi? Yes, Your Honor. Oh, thank you. Yes, Congressman Lara. Mr. Chair, thank you very much. Hearing from the answers of Rogie sending to Chairman Akop, I feel very sorry, for the people of Cagayan listening and watching now. Yung mga sinasagot nito is totally different dun sa mga nangyayari pag nandyan yan sa radio, Mr. Chair. And again, if you may allow me just to show a few clips lang po, no? Para lang makita natin kung ito po ba ay katanggap-tanggap na dapat ipalabas ito sa bombo na naandun si Mr. Mamba at saka ito si Rogie Sending, no? Mr. Chair. Okay, that will be the last now with regards, unless otherwise may mga question pa. The presentation of Congressman Lara will be the last discussion for today's hearing with regards to Bombo Radio. Please proceed. Yes, Congressman Lara. Mr. Chair. Thank you very much po. Mr. Chair, Kasi ang next nito is the provincial government, especially doon sa mga accountable officers, the treasurers, the accountant. Kayo na po ang susunod na yung issue with regards to your function during Mr. Chair. the May 2022 election. Yes, before the Chairman Ako. Honorable Lara would continue, Mr. Sinding, ulitin ko. Ako po ay membro ng Kongreso, tinatayuan ko yung salita ko. Kung makapag-produce na ebidensya na ikaw ay nagsisinungaling, doon sa sagot mo sa akin, I will not hesitate to cite you in contempt or to move to cite you in contempt. Kasi tinatayuan ko yung salita ko kung ano man sinasabi ko rito eh. Ano po, para you will not take for granted the rules here and you will not take me for granted as a person. Hindi ko po intention na take for Ay, granted hindi po ko kayo. naman tinatanong kung ano yung intention mo eh. Basta tayo, lalaki tayong dalawa, tayuan mo yung sinabi mo na wala kang sinasabing mali. Tatayuan ko yung sinabi ko na may sinabi kang mali, I will move kita to cite, I will move to cite you in contempt. Kasi kung ganyan ang sagot mo, ang tingin ko sa personally, hindi mo ako nire-respeto eh. Nire-respeto ko po kayo, sir. Thank you, Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you. Yes. so with the indulgence of Congressman Lara, before we play the clip,